we can learn from this book, so much na matutunan natin, makita natin why, na nagalapot kita sa sining dispensation of the grace of God. Okay? Ang pangturan, without this book, pangturan, daw, hindi natin maintindihan kung subukan rin ang kita sa dispensation sa grace of God, pangturan. Okay? So, kung basahan natin ang chapter 3, makita natin dili ang pag-abot ni Satan sa garden sa Eden. That is why ang title subok sa atong studies, The Day Satan Entered the Garden of Eden. Okay? So, before we start, let us first pray, Ato ibawa atong mga ulo as we pray. Amay Lord, gandang sa iwa, ito sa inyo, anak kong tumanak, Jesus. May mutinata, Lord, maghatag sa iyang kabuhi dito sa krus sa Kalbaryo, patay para sa mga sala, siya nilubong, kasi katatong adlaw na panhaw, tapos sino magatuko sa iya, kasi nila panahon, sino dispensation of grace, pagtuo sa ibubuhat dito sa krus sa Kalbaryo, magkatong sa kaluwasan. Salamat ka, Lord, sa ipulong, sa ipulong, ay mo preserve para sa panahon sa buong King James Bible. We know that natapos sa mga translation ang hindi mo sumong sa kalimutan nabaw na kami ang pinahibong sa tanas para na hindi na mo nakita ang kalimutan hindi mo preserve sa isa lamang Bible, sa King James Bible. Makita naman sa ibang mga translation ang mga omission, pagkuha sa mga importante yung mga pulong na nag-direct sa ibang natin si Kristo na ginatulad nila nyo ang pagka-Diyos ni Christ, ang blood, ang cross, hinay-hinay nila yung nakuha kung di naman makita. Salamat na nag-preserve ikaw sa isang Bible, King James Bible, kasi din makita naman mga maturan kung paano hindi mo si Kristo, yung buktong anak, yung promise pa dito sa Eden. Genesis chapter 3 verse 15, kasi na mo bayad sa karan ng kasalanan sa katawan ng lamang kami makaambog sa kaluwasan. Kani, may salamat din sinatanan in Jesus' name. Amen. So mga katuran, today, okay. The day Satan entered the garden of Eden. So, ako na magtunan natin. First, for last 3 Sundays, natunan natin from Genesis chapter 1, verse chapter 2, kung paano create sa Diyos ang heaven and earth in the beginning. So, ang mga angels, upod niya sa gina-create niya ini, lay down niya ang foundation as ikaginang information, makita natin sa Job 38, mga katuran. Sa sila nga tayo, makita natin na gin-appoint niya si Lucifer during the time, the cherub, as king of the earth. Apa mga katuran, dahil nabala natin na iniquity, nag-abot kay Lucifer, sila ni Lucifer, isaka niya ang trono dito sa langit, mga turan. Magsiligan ay si Lucifer, na isaka niya ang trono, hanggang sila ni Lucifer, mga turan, dalon niya ang iyang trono, dire. Kay si Lucifer, during the time, dire siya naghahari sa kalibutan, ang iyang kingdom dito sa Tyre, or dito sa Tyros, mga turan, sa present day Turkey sa sininga panahon, gusto niya dalon niya kariyan dito sa babaw. Ako na sila niya, I will exalt my throne above the clouds. I will sila niya be like the Most High. Gusto niya mangin Diyos. Gusto niya mangin possessor sa heaven kag sa earth.
So mga turan, actually, ginaposes niya ang earth na because he was appointed by God as king of the earth. No? Siya ang nagahari sa kalibutan during the time, karang iya mga kaugdanan diri ang mga angels. Apang mga turan, makita nato na si Satan, nag-reveal di siya, gusto niya i-dangko na yung trono dito sa babaw, gusto niya maging Diyos para maposes ba niya ang third heaven. Okay? Apa mga kuturan, sila nga time, pag-reveal din niya, ano ginimo sa Diyos, makita natin na in verse 2, anaw sang Diyos, ining kalibutan, ginpulo niya sa tubig, hasta gidiri sa third heaven. That is why makita natin sa verse 2, chapter 1, verse 2, na sinigdira ang kalibutan na submerged sa bilog sa tubig, kag ina ang kalibutan in darkness without form because ginpulo sa Diyos sa tubig uturan. Halin diri ang tubig, pakadto gidira ang uturan. Okay? Apa makita nato sa verse 3, ginsugdan sa Diyos nga gin-restore ang kalibutan, ano galing niya? Ginbalik niya ang kasanag, wala pang sun, apa may kasanag na. Then pagkatapos, gin-divide niya ang tubig na nagpulo, halin diri sa kalibutan, pakadto sa langit, gin-divide niya. So, ginbutangan niya sa bago firmament or langit. Amo lang gitawag sa mga second heaven. Okay? No? Gin-divide niya, amo na mga turan na subong may tubig ihapon dito. In between the second heaven and the third heaven, there is still water. Kay siling nila, gin-divide niya ang tubig which is above the firmament, then the water which is under the firmament, di niya gindala ang tubig under the firmament, gintipon niya sa isa ka lugar diri sa earth. No? Kapag tipon niya diri ang tubig, ang duta nagwa. Okay? So, ano lang dira maturan? So, ang first heaven subong, na ginaluparan sa kiroplano, kaya tubig ka na diri na naog, kagintipon diri sa Diyos, amo ini natabo subong maturan, no? Ang tanan na tubig diri na tipon, ang diri maturan, tipon diri sa earth, that is why ini naging kawang. Amo na subong kawaan tao, naway na na yung tubig, kagintipon niya. Okay? So, amo ini subong, meaning the first heaven that we have now, the atmospheric heaven is the byproduct of God's creation of the second heaven. Pagtipon niya sa tubig dire, nanging kawang ini, katamoy ni subong ang first heaven, nagalupad dira ang mga kiskis, galupad dira ang eroplano. The second heaven, mga turan, is amoy na silingan dira sa Bible, natunan ka na Genesis chapter 1, chapter 2, ako dila ginbutang ang sun, na adlaw nato na makita, dila ginbutang ang moon, dila ginbutang ang mga stars, to give light to the earth. Okay? To give light to the earth. Not to give light to the other planets. Because there are no other planets. Maturan, naging-create ang Diyos. Why siya nag-create sa planet? Siling sa Bible, ang gin-create niya is heaven and earth. Okay? So, dira naturan that the earth may mga pillars, inbutangan niya sa haligi, inbutangan niya sa foundation, that it should not be moved. That is why it is a wrong teaching that the earth is rotating, the earth is spinning, no, around the sun. That is a wrong doctrine, mga kuturan. The sun actually is the one rotating over the earth, giving light to the earth, also the moon and the stars. Okay? Then, mga kuturan, nakita natin sa chapter 1 and chapter 2, ang masilin natin pinnacle sa God's creation. Kasi nga kita, pinnacle, listen to this, mga kuturan, in just 2 chapters of your Bible, nalabot na natin kag makita natin ang pinnacle sa God's creation. No? Wala ka na makalapot sa tunga-tunga, may makalapot sa 3/4 sa Bible, arat na makita natin ang pinnacle sa God's creation, mga kuturan, sa chapter 2 pa lang. Then, ano siling sa Bible? It was declared by God
that all his created, is his creation, to restore the earth that was submerged in water, mga kauturan, ano ko na sila niya? It was very good. Okay? Maayo ang ginimo niya, gin-create niya, mga kauturan. Okay? Then, pagkabot natin sa chapter 3, makita natin, mga kauturan, na ang very good na ginhimo sa Diyos, mga kauturan, naguba na naman ng liwan. Because of Satan's, mga kauturan, entrance to the Garden of Eden. Okay? So, mga kauturan, listen to this. Tandaan natin, mga kauturan, na si Satan, pag kanto niya sa langit, pag-reveal din niya, mga kauturan, God will never allow Satan to occupy this heaven, mga kauturan, because this is God's place. Dili ang Diyos, that is why gintawag sila mga fallen angels, because, mga kauturan, ginhulog sila sa Diyos dili sa second heaven. This is where Satan and his angels today, mga kauturan, controlling this second heaven. That is why tawag sila ang fallen angels. Din sila na fall. Pag-reveal din nila, pagsaka nila sa langit, pag sila niya, I will exalt my throne above the stars of God. Sila niya, ikaw ang turan, masugod mo lang Diyos nga, occupy din nila. No. So, God, ginulog sila sa second heaven na din-create sa Diyos. That is why, ang mismo, ari din si Satan, kagang iya mga minion, angels, mga turan, maupot niya sa pag-reveal din niya. Okay? So, sa after ng earth, gin-restore sa Ginoo, in Genesis chapter 2, verse 2, mga turan, we read, in Genesis chapter 3, siniya dire, now, verse 1, the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman, okay mga kurano, masahutan na rin karon padayon, no? Kabalo ko, nabasa nyo no in chapter 3, but mga kuran, it has go sa atong mga point sa sininganga. So, the day Satan entered the Garden of Eden, mga kuran, ano ang ginapinsal mo? Ano ang sa ulo mo tayo? What was his appearance? What was his identity during the time, mga kuran? So, number 1, the day Satan entered into the Garden of Eden, mga kuran, his physical identity was certain. So, ginanda ko mga kuran, na niya physical identity during the time was certain that he was a good-looking guy. No? Pati siya, kung di man o serpent manabaldara, na good-looking guy siya. Mga kapaturan, listen to this, Listen to this. Para kay Eve, mga kapaturan, is it worth to entertain a snake talking to you? Think about that. Paminsan lang mo. Is it worth listening to a snake? Because ikaw tao, may iskambal, may ikambal na mati ka sa iya. Di ba? So, why do you think, mga turan, na ang isa ka babae, no? Nga, upod ni Adan, sa tumatay, namati sa manok. Do you think na manok itong nagahambal sa tubangan ni Eve? Ang turan, listen to this. Sa sumong nga panahon, isa ka lang. Wala si Adan, di ba? Isa ka lang. May naghambal na harap sa puno kaon, may naghambal na rin manok na sinti mo. Ano ayan matabo sa mo? Di kaya nagkado, di kaya nagkaripan, di kaya nagdinalagan. Apang si Eve, mga kuturan, matingala ka na namati siya. Because actually, mga kuturan, the one talking to her during the time was a very, masabi natin, handsome, good-looking guy, mga kuturan, na sinig siya, na mesmerize mo, ang gwapo ba siya sa iya?
And by the way, ako nang kinaan sa mga dalaga, sa mga babae, di ba? Buwak puhon lang. Ano na? Tall, dark, and handsome. Ha? 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 Hindi na ka mapabinutik mga inday. Kaya mo ng inyong weakness, mga gwapupon. Di ba? Ha? So, si Ibman Burpakabati niya dayon bro. Ha? Si Adan daw hindi mo gitsinihaw. Ha? Mga karan, listen to this mga karan. Kasi, nag-istorya kay iba sila tayong isa ka gwapo, isa ka masilin na doon halang doon, o masilin na doon ginaambisyon sa mga babae ng mga Quran. Why? Because listen to this mga Quran. Ha? 2 Corinthians chapter 11 verse 13. 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Sila nga dra? For such a false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ, verse 14. And no marvel, for Satan himself, ano ko Satan? For Satan himself is transformed into an angel of light. Kautulan, never sa Bible makita ka na si Satan nag-transform sa isa kasapa. But, dito na si Satan nag-transform into an angel of light. And listen to this mga Quran. Pagka angel ka na, ano gani? Wapo na yan. Diba? Mayo na yan, good looking na yan. That is why mga Quran, sa pagkakita ni Iba kay Adan, wow! Namati siya, diba? Because during the time, his identity, his physical appearance, mga Quran, was a good-looking guy. Ari pala pagkurano. Normal ka niya. Hindi niya sila pagtao sa tao. Normal niya sa tao. Kung ka kurisnay ka, kung daw hindi makinalamo itsura mo, maghambal ka, may mamati sa mo itong istoryahon mo. Halimbawa, hindi mo kilala istoryahon mo. Hindi. Diba? Ay, natin mo, sabat si mo yun, nakadisplay sa ako, diba? At ang mga Quran, doon, there was no, masilin natin precedence na makita natin na nagkilalahay na si Satanas at si Iba. Wala. Amo pala gini ang time na nagkita ay sila. And by the way, mga Quran, wala. May mga instances na si Satanas nagpakita sa tao sa una. Kaya dan, o kay Iba, kay Job sa Job chapter 1 verse 2, sa Matthew chapter 4, nagpakita man siya kay Kristo. Pero makita natin ng Quran, wala dira masugid kung ano gid ang itsura ni Satanas. At ang mga Quran may mga verses na makapati kita na sa pag-abot niya sa tubangan ni Iba, matahong maaniyag siya na lalaki kay ngaman because of these verses. Kaya sila, he can transform himself into an angel of light. Why nagsiling sa Biblia that Satan can transform himself into a pig, into, sa ano pa dira, mga Quran, but into an angel of light. And listen to this, mga Quran. In Ezekiel chapter 28, verse 12. Ezekiel chapter 28, verse 12. Tingnan dira. Hindi nga verse nag-refer kay Satan sa time na siya nag-ahari sa sining kalibutan, mga Quran, mawala pa siya na rebuilde, hasta na nag-rebuilde siya. Sabi niya, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyros, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sittest up the sun full of wisdom and perfect in beauty. This is Satan, mga Quran. Ini nga verse, nag-refer kay Satan kasi niya, he was perfect in beauty. That is why, mga Quran, I do believe, pag-abot niya dito kay Iba, sa tubangan ni Iba, amuning nga identity, amuning nga appearance ang nakita ni Iba, mga Quran. Okay, so, kabalo na ko sa isip nyo, di nga man kong siling, serpent type siling, litas
explain, mga Quran. Let me explain that later, mga Quran. Okay? So, sila nila, next verse niya, perfect in beauty. Then sila next. Thou hast been in Eden, the garden of God. Okay, listen to this verse. Thou hast been in Eden, the garden of God. Saan una natabo, mga Quran? Genesis chapter 3. Okay? Intindihan na to? Hindi ka verse nag-refer sa dito sa si Satanas sa garden sa Eden. And listen to this, mga Quran. What was Satan's appearance during the time of Quran? When he was in the garden of Eden. Sabihin na? Ha? Every precious stone was thy covering. Oh. Talaan ko na malahalon na mga bato. Amo ang imo covering. Meaning, mga Quran, Satan was adorned by precious stones. Actually, ako samtang lantaw ko sa una-una ko, kung anong itsura ni Satan, sinangatay. Buhay ko wala may mga dumduman. Kabalo ko may mga siman, kamo nga mga kilala, no? Mga karinti, bana, pero hindi ni pagpakabalain na. Kaya nakita ko lang sa ibang na siman lang. Pagkita ko, adorned of precious stones. Wala ko yung mga siman, isa, puno-puno, buksing-sing, gold, kulintas, lakusin ko, doon ko na kurusita na yun. Pero kabalo ko, hindi man talan niya, di ba? Hindi man talan. So, mga tunan, ako na ang pandiri, meaning, wapo siya, puno siya sa mga alahas, na matahong mga bato, mga tunan. Sinyaryo, ang tawagin lang mga bato, harap na cover kay Satan, the sardius. Wala mga nakita siya, kung ano, ikablahalon, ibiguro. Tupas, at the diamond, pinangamahal kita, diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, the workmanship of thy tabrets and thy pipes was prepared in thee in the day that thou was created. Natawag lang ito, sino nabutang sila sa iya? Naako sa sinakagwapo? O ba? Sino nabutang sila? Pag-create sa Diyos yan, binata gina sa iya. Okay? No? So, meaning, mga Quran, by the time Satan was in Eden, mga Quran, he was a very good-looking guy standing in front of a lady, mga Quran, na basi pasiliman naman na doon, sawa naman sa guro kay Adan. For so many years, sila lang ni Adan nag-upon, pila na ilang tuwing sila upon ni Adan, no? Okay? May bago ka, ka-inject sa ano. Okay? So, ang mananatapos mga Quran, wapo, si Satanas mga Quran. That is why, Eve, mga Quran, namatigid kay Satanas, kay Satan during the time. By the time Satan spoke, mga Quran, si Eve tutog, dumaalong ito pamati, ha? Sinigor ko ni Eve ito, palapit-lapit, pag-ibigin ko kabati, ha? Gusto hindi ko na magpalapit kay Satanas, no? Ako na ha? Wala na yung masulat sa Biblia. Okay? Para lang, then, mga Quran, he was perfect in beauty, adorned or covered with precious stones, mga Quran, and ginlimokit siya na matahong sa Diyos during the time of Quran. Okay? So, there was also an instances na si Satan, no? Nakipagkita sa kay angel, Michael the angel, mga Quran. Samtay na ginagawa nila ang lawas ni Moses. Kabalo lang ka mga Quran ang lawas ni Moses. Sa napatay na si Moses, ginagawa ni Michael kang ni Satanas. So, ay man di hapon na makita kung anong appearance ni Satan, mga Quran. Apang we know na he is a good-looking guy. No? So, listen to this, mga Quran. Number one, when he was in Eden, we are certain that his identity or appearance was a good-looking guy. Then, mga Quran, number two, we are certain that his nature was, sila na ito, pagkasiliita,
a treacherous man. Certain gid kita. Sigurado kita magwapo siya. Gin-entertain siya ni Eve. Sigurado man kita mauturan. We are certain that by the time he entered Eden, mauturan, sinabi noon, he was a treacherous man. Anong treacherous, mauturan? Kung sila nga kita treacherous, person or one who exploits a position or trust to betray it. Amo lang isa ka tao nga treacherous, clever, crafty. Okay? Crafty. Nabalang mayo mag-device sa mga butang na mainto kanila, madisit kanila, mapapati kanila sa ila, pero ang ila gali nga after, ang ila gali nga desire para i-betray kanila. Amoy ng tao at treacherous, mga turan. Why? Nakasiling kita na treacherous, mga turan. Listen to this, ha. In verse 1 of chapter 3 of Genesis, sila nga dire, now the serpent was more subtle than any beast of the field. So, mga turan, ang serpent here, actually, mga turan, nag-refer, mga turan, sa nature ni Satan during the time. Ano na? Nga ang una-una, giniya sang Diyos kiputan diri. Now the serpent was more subtle. Ano ko ng serpent? Subtle, mga turan. Ano po sila sa subtle? Crafty, skillful, clever, swindler. Ano po sila sa subtle, mga turan. So, ang unang nature sa serpent. Mga turan. So, by the time na nagsiling diri, mga turan, nga ang serpent naghambal, meaning, mga turan, Satan, a good-looking guy, but his nature actually is like a serpent. Amo na din po silingon. Isang serpent, kaya gamit ang word din ng serpent. Ha? Sang ato siya sa Eden, perfect in beauty, puno sa mga maanyag na mga bato, nakapalibot sa iya, but his nature is like a serpent. Ano ba ang serpent, mga tunan? Hari mga taga-taga mo example. Bisan sa atong panahon subong, ha? Kung na isang katao gani, intra-iduran ka, ginimuan ka sa malait, in spite sa maayo nga ginhimo mo sa iya, ano gani hambal na ton? Mayari daw manok. Ano na po sinunod sila mga tunan? Manok pala ng tao, ha? Hindi siya manok, pero ang iya nature, ang iya pag inugalit daw manok. Amo na po sinunod diri mga tunan sa sining na verse, no? Meaning mga tunan, a very handsome person talking to him, mga tunan, during the time, ha? But he was treacherous, crafty, subtle, mga tunan. Na gusto niya lang i-deceive si Eve during the time. Okay? So, his nature actually, when he was in Eden, no, we are certain that he was treacherous, crafty, because gingamit sang Diyos ang word nga serpent nga nag-refer sa kinaiya sa manog magturan nga subtle. Okay? So, amo na ang portray siya nila magturan nga serpent. So, notice at verse 1. Sa nalisiksinin ko na, liwaton ba? Example ko sa inyo. May nakaginang naman ko sila, may nahabala naman ko sila. Nagtinunto sa ako, nagtinunto sa ako. Isa sakit pa gani, magkindi ko. Kamag-anak mo pa, sila, tinuntuhan ka. So, actually, nahabala ko gitya, kung mankog ka gitya. Ha? So, dito siya manukog ha, na nagkakamang, pero tao ko siya, na lagi mo tinunto sa ako. Nahabala ko gitya, mankog ka gitya. Ha? Makulali ba pagkara ka pa sa inyo? Mo sila, hindi ko na lang pag-i-elaborate kung sino na, no? Pero nahambalan ko gitya. Amo sila. So,
Amo na natabo diri magturan. Ha? Listen to this magturan. 2 Corinthians 11:3 verse 4, dira nato makita naging describe si Satan na isa ka man-o, no? Or subtle. Ang iya pa ka subtle magturan. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Kaya, but I fear This my enemies as the serpent, referring to Satan, beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted by the simplicity of that is in Christ. So magturang na natin makita ini mga verses na hambal kay Satan as serpent. But magturang nagdating ni Satan yung man kontra. Ang iya nga pa ay ang nature magturang sa iya mga tao is manok. Okay? Listen to this magturang. Serpent, crafty, treacherous. Revelation 12:9. Revelation 12:9. Sino ni magturang? And the great dragon, may dragon na dyan. No? Kaya musikan, wala lamang ito na i-portrait na dahil sitan, dragon na kaso. Gama ko sila hindi yan. No? Hindi. And the great dragon, nag-refer na kay Satan, nauran, was cast out, that old serpent, Satan, called the devil, and Satan, which deceived the whole world, he was cast out into the earth. By the time mauturan, ari na di siya subungo. Apang Revelation chapter 12, may away sa langit. Michael and his angels war against Satan. Manila na verse 7. Sa akin na. And there was war in heaven. Sa ano na? Revelation period. Magturan, tandaan na ganyan. Inang war na sa heaven, in sa Revelation chapter 12. Ako na kaya dito, ari na tadiyo. And pag-rapture na ito natin sa earth, dalon kita din. Hindi kita sa third day, pagkatuwa din. Hindi kita dalon. Di pagkuran si Satanas, kami ang mga minion nga rin din. Ihulog na sila sa earth, kita din. Pagkuran ka ba? May gira sa Revelation period. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, the serpent, na nagkanto dito sa Eden. And the dragon fought and his angels. Then verse 8, and prevailed not. So mga dragon, si Satanas at iya mga angels na nagbibildi, mga anghel, pagbibildi niya, hindi sila magdaog kay Michael, paghira na nila, pag-away na nila sa langit direct. Then, there was their place found in heaven. So, why na sila din na lugar? There is a second heaven, why na sila lugar? Ano matabo? Next. And the great dragon, was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth. He cast out na sila sa earth. Okay? Yan. Hari na sila kalibutan. Okay? So, amoy na si Satan, dragon, serpent, ang iyang nature makuran, but his physical appearance was a beautiful, handsome, perfect in beauty, according to the Bible makuran. Okay? So, amo na iyang appearance, you are certain na amo na iyang appearance, amo na iyang nature, hindi was in Eden. Then, number 2 makuran, when Satan entered the Garden of Eden, he swiftly, immediately executed his purpose. What do you think the purpose of Satan being in the Garden of Eden during the time? Ano no? To deceive humanity, Adam and Eve, mga So, pag-abot ni Satanas na tumagpura, ini-execute niya tayo kung ano ang iyang plano, kung ano ang iyang purpose kung nga siya sa Garden sa Eden. Why na siya nagpadugay-dugay pa? Why na siya nag-relax pa? Immediately, in-execute niya yung purpose matura. Okay. Verse 1 to 4. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God hath made.
And he said unto the woman, Yeah, hath God said, ye shall not eat of the tree of the garden of Eden. Quran, pamunin ko lang pamangko. This question, mga Quran, is to inject doubt with regard to honesty sa Diyos sa kayadatan nito. Kung sino naman Quran, honest ba ang Diyos sa inyo? Nagsiling siya, hindi ka mo magkaon? Kung sino naman Quran, ginatudloan niya tanas, si Adan, si Eva sa tumatay, magpangduwa-duwa sa truthfulness sa Ginoo, sa honesty sa Ginoo, honesty ba lang sa Diyos, insakto ba lang ang ginahambal niya, na hindi ka mo magkaon sila? Okay. But of the fruit of the tree, verse 2, and the woman said unto the serpent, grabe no, entertain niya din entertain niya din si Satanas. Napapuha din ko si Eva. And the woman said unto her, unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Grabe no? Gitugangan niya pag-eat. Injecting doubt or to question the honesty of God, the truthfulness of God, sa kayadaan ng kaiba. Pati touch it, na wala man magsiling ang Diyos na kung i-touch nyo na, hindi nyo lang i-touch. Diba? Ang siling nyo lang, hindi magkaon. But gindugangan pag hindi sa itan, touch it, lest be done. Okay? And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. For God does know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Makita natin mga Quran, anong ginahimo din ni Satan? Executing his plan, his purpose to deceive the lady mga Quran. Ang purpose yan, na indoon, ilaron, butigan ang babae para na mainto niya pag nailad na niya maturan, mahulog sa tugalbo maturan na gusto niya mga tabo. By the way, maturan. What was Satan's maturan sa sila ng tayo? Ano gidbala maturan ang planos ni Satan sa kanatan? To deceive the woman and to ruin man's relationship with God. Ako ni maturan. Balo ka maturan? Ang issue sa sinigatan is the control over the earth. Kapalo kita maturan na during the time sa Genesis chapter 1, makita natin maturan sa ang earth before Genesis chapter 2 maturan. Satan has the control over the earth as king. Apang sang gipabahaan sa Ginoo maturan sa pagrevealty niya nadula ini sa iya, hindi niya sa likat to ng tubig mo, no? Apang gin-restore sa Diyos, kag ginhimo sa Diyos, ginbutang niya si Adan na manginhari sa kalibutan. Listen to this maturan. Anong siling sa Diyos kay Adan maturan? Genesis chapter 1 verse 28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, subdue it, and have dominion over the face. The word dominion, mga Quran, speaks of control, of reigning, mga Quran, over the earth. So during the time, kinatag na kay Adan ang control sa kalibutan. Siya lang hari over the fish, over all creation of God during the time of Quran. Nga-ari sa sining kalibutan, mga hayop, mga isda, tanan nga kasapatan, si Adan na ang nagahari. Ang issue mga Quran, na nagsunod si Satan sa garden sa Eden, because gusto niya na kwao naman ang pag-control sa kalibutan, ang paghari sa kalibutan. And listen to this mga Quran. He succeeded, mga Quran.
sa pagkuha niya sa kalibutan. Nano? Na-fall ang duha. Nahulog ang duha sa pagpakasala ng Turan, nag-disobey sa Diyos, and at the time of Turan. That is why gani ang control sa inyong kalibutan subong. Sino lang ang control sa inyong kalibutan? Subong ang kalibutan. Satan. Pagkadamo mga tao, wala masilig. Hindi ang Diyos yung nakakontrol sa inyong kalibutan subong. Mamangkot ko sa imo. Kung ang Diyos ang nakakontrol sa inyong kalibutan, na may mga rape, na may kamatay, na may ambos, na may balatian, na mga Quran may balatian. Kabalo ba lang ang mga kung maghari na yung Diyos, why na balatian? Why na kamatayon? Kaya nga man ang liunay sa siningatay. Sa siningatay, maturan sa kingdom. So, hindi maturan, it is very evident that the one running the government of the earth at this moment of time is not God, but Satan. Because, not take over niya liwat ang pagkontrolar sa kalibutan. Sang si Adan, kag si Eva, nagintagaan sang dominion over the earth magturan. Na-fall. Why nga ang balikan ka ni magturan? Kabalo ko na kay because magturan, listen to this. The whole Bible, after Genesis chapter 3, magturan, nag-focus sa God's plan of redemption, mga kunan. At iso'y dapat maintindihan natin na kung hindi kita direct magsugod mga kunan, hindi natin maintindihan. Ang atong pagatulan, ang plano sa Diyos kung paano yan, kumusol diwat ang kalimutan at ang langit na ministaran sa talas ko. Okay? So, that was Satan's purpose mga kunan to deceive the woman para ma-fool ang tao ang kinahatagan sa authority to reign over the earth, Adam ang Quran, to ruin man's relationship with God. Nataw pala ang Quran, anong natabo? Tungod na tuba ang relationship sa Diyos at sa tao during the time of Quran. They were actually evicted from the Garden of Eden. Verse 22 mga Quran, of chapter 3, sige dire, verse 22, and the Lord God said, behold, the man is become one of us to know good and evil, and now lest he put forth his hand and take also the tree of life, and eat and live forever. Therefore, the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Kita mo mga because of this, masilin natin, because of the fall of man, Adam and Eve, ano tapos sila? Ang relasyon sa Diyos sa ilang mga nadula, inano sila, impagwa sila sa garden sa Eden, at ito sila ipag-istal, ipatil sa duka mga Quran. Sarap tani buhay ito sa garden sa Eden. Okay? No? So, listen to this. In Isaiah chapter 14, babasa natin mga Quran, Isaiah chapter 14, verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst live in the lake. Verse 15. Verse 15. Okay? Verse 14. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. That was Satan's desire, mga Quran. So, at this moment of time, he was controlling the heaven. Kaya hulog sila din sa Diyos. Siya na control sa heaven. Okay? Sa second heaven. But what was Satan's desire? What was Satan's plan, mga Quran? Sabi niya, I will be like the Most High. So, anong po sila sa Most High? Genesis chapter 14, verse 19. Genesis chapter 14, verse 19. Mga Quran, ang sila niya. Genesis, no. Okay. Okay, sila direct. Blessed be Abraham, the Most High God,
possessor of heaven and earth. So ano kani ang mangin most high ka? Possessor of heaven and earth. So kung siningon ni Satan, gusto niya i-possess hindi lamang ang heaven, kundi pati ang earth. But at the time, Adam was appointed as king or governor of the earth. So, ano kinimo ni Satanas? Nagkadto siya sa Eden, gintintar niya ang babae kagang lalaki, magturan. Si Adan o si Eva, at babae naman, gintintar naman niya ang bata. Then nakasala sila, then pagkatapos sila, ano natabo? Ang control sa kalibutan ni nabalik kay Satan. Magturan. No? So, that was Satan's plan, or purpose. Sometime na nagkadto siya sa garden sa Eden and he executed his purpose swiftly or immediately, Mauturan. Okay? So, listen to this, Mauturan. Nga ang mag-in-offer ni Satan kay Jesus Christ ang kalibutan sa Matthew chapter 4. Verse 8. Ha? Anong rason? Kasi niya lang Matthew chapter 4 verse 3. Matthew chapter 4 verse 8. Sinindin ni Satan. No? And again, the devil taking him up. Amuning type na Jesus Christ, no? Tapos na niya fasting for 40 days and 40 nights sa wilderness. Then Satan came to him ang Torah, and he was tempted by Satan ang Torah. And the devil taking him up into an exceeding high mountain and showed himself all the kingdoms of the world and the glory of them. Next verse niya. And he said unto him, sininig Satanas kay Jesus, all these things, nagkadto sila sa bukid, maudaran pinakataas na kitaon ng tanan nga parte sa kalibutan. Ang Bible mamangkot ko sa inyo. Kung globe ang kalibutan, di na yan tumanda si Jesus Christ at si Satanas sa tuklong para makita niya tanan ang harian ng kalibutan. Kakata mo, example na, masining naman si pastor, si bishop, bali si bishop, bishop or teacher. Halimbawa, globe ang kalibutan. Di nga parte si Satanas kag si Jesus nagtindog para makita yung bilog na kanya. Pag di sila nagtindog, bila sila nagtindog, halimbawa, kaduha, paano niya makita yung diribala? Mauturan, somewhere here, mauturan, sa siling flat earth, nagtindog sila, kitao nila ka nagtindog tanang city, nagalaw, isip na to. And say to them, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Nga mauturan na kinahanglan din si Jesus na mag-worship, mag-fall down kay Satan. Nga magtinta din si Jesus. Because by the time na kung si Jesus Christ the fall sa temptation ni Satan, mauturan, never na mabawi pa sa Diyos hindi nga kalimutan. Control kay Satan. And by the way, masilig si Satan, I will give thee. Kung wala sa control, siling kalimutan. Okay? Wala naman. Gamito na naman. I will give thee. It means, ihatag niya because He is the one controlling the earth until today. Wala doon? So, that is why siningatan, and by the way, kung nagsunod si Jesus Christ sa trap ni Satan, never na mabawi pa sa Diyos, mga Quran. Because, sino pa yung gamiton? Ang angel, di naman pwede gamiton. If Jesus Christ ang tao, mga Quran, na wala din nahulog sa tentasyon ni Satan. And remember, during the time, Jesus Christ was in the wilderness. Anak siya sa isa ka sitwasyon na gutom, init kayo, ato siya sa wilderness sa pamangkuran si Jesus Christ. Why? Ginahulog sa tentasyon ni Satan. But si Adan, si Eva, ato iya sa paraiso during the time of God. Okay? So,
Turan, ano bagit ang natabo sang time nga si Satan nagsunod sa garden sa Eden? Ha? When Satan, number 3, mga Turan, ha? Number 1, when Satan entered the garden of Eden, his identity, no, was certain that he was a good-looking guy. He was a treacherous man. Mga Turan. Number 2, when Satan entered Eden, he immediately executed his purpose. Number 3, mga Turan. When Satan entered the Garden of Eden, anong ginalaya? He brought curse to the restored earth. Anong ginalaya? Curse. Ang ginalaya, curse sa na-restore na kalibutan. Kanaming katangin sa kalibutan. It was declared by God. It was very good. But listen to this, mga Turan. How can it be very good after chapter 3 of Genesis? Hindi na yung very good yan, ang kalibutan. Listen to this, mga Turan. Genesis chapter 3. Verse 14. And the Lord God said unto the serpent, anong ginalaya? Curse. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thou shalt eat all the days of thy life. Verse 15 and verse 16. Unto the woman, listen to this, woman. Paano pa naging good ang earth after Genesis chapter 3? No longer good, mga Turan. Listen to this, verse 16. And unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. Okay now, muna nga mabusong mga babae sakit. In sorrow, thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Paguralan ka ba? Listen to this. The Bible says that the man should rule over the woman. Kung magkututa ka mo, sino na yung gusto? Masilin nila, hindi lalaki ka babae, pantay lang na. Kasi sino na yung gusto? Kasi sa Bible, the man should rule over the woman. Satan, di ba? That is why mga kuturan, yes, may mga babae, masilin natin daw, kanamong abilidad sa isang mga lalaki, di ba? Hindi na naman madula mga babae na mas strong ang personalidad. Nagpamana sila sa mga weak personality. Hindi nyo man pag-i-andrisa. Hindi nyo na pwede andrisa. Hindi nga sila nyo. Ang babae, hindi na naman. Ang babae, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. That is why mga babae nun, mamana ka mo, sigurado nyo, hindi nyo mapaidalong ko sa role sa inyong mga bata. Kag mga bata, please mag-roll man ka mo. Hindi man kayo, kung may mga desisyonan ka rin, masiging gandahin ka mga lalaki nga, ay, abot kay misis na lang ka. Bahala na si misis. Kung mga lalaki, hindi yan ako inyong role as leaders. Hindi ba yan ang kung may mga dalagko, mga desisyonan? Masiging ka mo, si misis na lang bahala sila. Kamu nga mga lalaki, desisyon. Kamu ang dapat nag-roll sa inyong family, mga kuturan. Isa na qualification ng mamanging bisya. Kasi niya dispensation of grace. Okay? Kasubok na subok ako na kaya nga, tungkol sa kadamong bisyo na sa kalibutan, ang mga lalaki, nalulong sa mga bisyo, tamad na yung magpagamo, isuntudlo na lang sa asawa, at si misis na yung bahala na. Istoryado sa misis, ang guwaya ganit ang bisyo mo. Ba't hindi na dapat maturan? As men, we should roll sa atong panimalay. Kita ang mga palakad sa atong panimalay, mga turan. Sa maayong mga palakad. Okay? Okay? So, sinidiri. First, anong idala ni Satan? First, sa pagsunod niya sa garden sa Eden, mga turan. Okay? Verse 17. And unto the Adam, sa wala mga turan ng curse kay Adam, he said, because thou hast hearkened unto the
voice of thy wife, oh, unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I command thee, saying, thou shalt not eat of it first. Ano ang give first? Is the ground for thy sake. Sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Amo na mga kural na program. Amo na subong, ang imuduta. Hindi mo abuluhan, why na kajil sa ito? Kaya naman, give first na. Give first na. Kaya mga farmer, kabalo ko, balalin nila. That is why nga, nagkawala subong, pesticide, abono, isa ka na ako ng negosyo, ginascam sa gobyerno kay na grabe negosyo na. Because ang aton duta hindi maghatag, mag-yield sa produkto o hindi mapuluhan because it was cursed by God. Because of Satan. By the time Satan was in the garden of Eden. Tanan, makuturan na nagtatapos, subong makuturan, makita pa natin ang ginhalinan, ang sugdan, makuturan sa mga kabudlayan sa kalibutan tungkol sa natabo, sa pagsunod ni Satan sa Garden of Eden. This chapter, makuturan, masilin natin, nagpaubos, nagguba sa masilin natin, creation sa Diyos, naging silin sa Diyos, that was very good. Apang silin na tayo, makuturan, we can no longer declare, and even God, makuturan, can no longer declare that this created, makuturan, this creation, naging dugang, naging istorya, makuturan, diri sa kalibutan, maayo pagkinapon. Hindi na makuturan. Naging create na mabuta, naging dugang sa earth, hindi na niya masiling na maayo. Maman, listen to this, makuturan. Romans. In Romans, makuturan. Romans, chapter 8. Romans chapter 8. Romans chapter 8. Yan rin. Verse 20. Verse 19. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the Son of God. Mauturan. Even, mauturan, ha? Even, kasi natin, ang tanan ng hinimo sa Diyos, creation, mauturan, nagkahulat, subong sa manifestation of the Son of God, Jesus Christ, sa fullness, sa masilin natin, mauturan, sa fullness of time. For the creature, listen to that, for the creature was made subject to vanity, not willingly. Hindi man sila willing, but by reason of it, who was subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption. Maturan, halos tanan nga created being sa siya tayo, maturan, no? In the bondage of corruption. Mapatay, mabuba, matigay, mauturan, tanan-tanan. Into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creature, verse 22, groaneth and travail in pain together until now. All the creation is in travail, in pain, mga kuran, groans, waiting for the redemption that is in Christ Jesus. For we know, verse 22, that the whole creation groans and travail in pain. Nagpasakit man yung whole creation. Nga man, nagdikay man sila, nagkamakay man sila, nagkawalawang kahoy, nagkatigulang, nagpatay. Until now, verse 23, and not only they but ourselves also. Kita man, we groan, mga kuran. We're longing na makabot tayo ng redemption sa aton physical body. Because this body of ours, mga kuran, decays, nagkakadulot.
Bakit na nag-grow kita mga turan? You have brethren, not only they but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, grown within ourselves, waiting for the adoption to it, the redemption of our body. Kita mga turan, the whole creation, after Genesis chapter 3 mga turan, has been cursed by God and waiting until now for that blessed day mga turan, ang redemption sa creation sa ito mga turan. Saan ko inakatabo mga turan? Mga turan, by the time mga turan, after mga turan, after sa sininga millennial kingdom, sa kung ang tanan mga katuran, isa na lang kay Kristo. Ephesians chapter 1 verse 10. Ephesians chapter 1 verse 10, ano sinigyan nila? That, ano lang? Masiling pa na mga kontra sa dispensation. Masiling na sila, wala bang dispensation sa Bible? Pero listen to this one. That in the dispensation of the fullness of time. Ari kita sumawo sa dispensation of the grace of God. Ari sini sa time din dispensation of law, dispensation of the grace of God. After sining 1,000 years is the dispensation of the fullness of times. He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth. Heaven indeed. Amo ni ang time na ginahulat sa below na creation mga Quran. Because mga Quran, after this mga Quran, will be eternity with God. Eternity with God. All is one in Christ. The heaven and the earth is being reigned by Christ mga Quran. Ang tanan mga Quran, before Genesis chapter 3, mga Quran, will be restored back sa iyak na sitwasyon. Kung ano man yan. Okay? So, that is why mga Quran, tanawang na ito, paano mga Quran? Ano mga redemption ang ginahulat sa creation sa mo? Ano ang ginag-grow niya mga Quran? Bisan kita, ano di pala pinapaabutan? Let's go back to Genesis chapter 3, verse 15. Ano siling sa Diyos? Amo laging namin mga Quran sa Genesis chapter 3, amo isang namin verse 15. Ngaman, listen to this. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his head. Ang tarang, sa inyo pagsindi, ano ni siya? Ako ni siya ang redemption na ginahulat sa tanan na creation kung mag-abot na ilang seed sa woman. Okay? And listen to this mga Quran. Hindi ka mamangkot, may seed ng ganyan yawa sa Satanas. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. So may seed pa na sa Satanas. So, ano nga redemption na ginahulat? Kapag yung seed sa woman, mga Quran, sino yung seed naging promise mga Quran? Jesus Christ. Ako ni mga Quran, the first verse na nagpakita sa aton sa prophecy mga Quran. Redemption is now prophesied, and it is through that seed that will come out from the woman. At sino ina? Amo ina si Jesus Christ mga Quran. And listen to this mga Quran. Sa aton next study mga Quran, after this chapter, Genesis chapter 3, makita na ito. Kung tunan mo, kung basahon mo yung Bible mga Quran, pinitaran, nakasintro na sa plan of redemption sa Diyos, kung paano niya pupuson
Kabay nga naintindihan na natin ha. Nga ang heaven, ala sa control subong ni Satanas, kay sila niya ay will delight the Most High. Kag ang earth subong, nabawi niya liwat ang control, halin kayanan. So, Satan right now is the possessor of heaven and earth. No? That was his desire. Ito na tumayin na magkuhan. So, makita natin sa aton pa dahil na pagdoon. After Genesis chapter 3, only 3 chapter magkuhan na. Only 2 chapter, ang Diyos nakalabot sa pinnacle sa iyang creation. But after chapter 2, chapter 3 pa lang, ang iyang ipinong kasaluyan, very good, was ruined, mga turan, because of Satan's entrance in the Garden of Eden. And, mga turan, makita na ito, chapter 4, hasta na mga turan sa Revelation, sinang imo Bible, chapter 4, from here, mga turan, there is chapter 4. Chapter 4, hasta sa pinakakatapusan na chapter sa inyong Bible, makita natin kung paano sa Diyos gin-execute ang iyang plano, kung paano niya luwason, kung paano niya bawion liwat ang kalibutan, kag ang second heaven, mga katuran. Hallelujah sa taas. Kag mga katuran, if you will not study your Bible dispensationally, mga katuran, rightly dividing the word of truth, hindi mo maintindihan. That is why inuig na lang ko nga nagbaptis, mga katuran, 30 anyos, hindi ko na maintindihan sa una. Kaya nga aman, abi na kong tanan, di ginagawa sa Bible para sa ako. Mga katuran, makuha ka lang na ang matunan if you will study rightly dividing the word of truth. Kag mga katuran, amo na ating tunan. Next Sunday, mga katuran, ato na pagkatunan kung anong ginahimo sa Diyos, paano niya tumanon na mabawi ang kalibutan at ang langit, pinaagi silang seed sa bungan. Okay? Dira na natin makita ang Quran. Then after that, ang Quran, hopefully, I'm praying, and that is my request and my prayer, kapag katapos na sinakaintindihan mo na ng ibubilong na Bible. That is our very aim, ang Quran. Para nga, later, samtang sige tatuon sa Bible, mayroon kita unity in the Spirit, mga Quran, as we study the Word of God, as we rightly divide the Word of God. Mayroon kita unity in the Spirit sa atong pagtuon sa atong mga Biblia. That is why, please, have your Bible. Each one of us should have a Bible, King James Bible. Okay? Para makapadali ng pagtuon. Sino may King James? King James sa yung Bible. Dapat na King James sa yung Bible lang. Okay? So, any question sa atong subong na tunan? Gabay lang po magpapastora. O, sige. Sa Genesis chapter 3, verse 5, madali ni Satanas malayno si Eve nga magkaon sa prutas. Then sa Mateo chapter 4, verse 9, nga hindi niya sinilas na kwan sa chapter 5 sa ano. 9. Kaya ang Ginoong Diyos nagtawag kay chapter 5 ulit, Pastor. Chapter 5 sa Matthew. Chapter 3, verse 5. Kaya ang Diyos nakahibalong sinuli kabal sa Satanas sa Biblia. Chapter 4, 3, verse 5. Matthew. Genesis
Okay. Kay ang Diyos na kay Balong, si Satanas may kabalo. Oh, yes, oh. Nga sa adlaw nga magkaon kamo sini, sina niyan magmuklat ang inyong mga mata, kag kamo mangin-angay sa mga Diyos, kag makahibalo sa maayo kag malaon. Kabalo siya nga kung magkaon sila, mangin maalam pa sila, kaangay sila, kagabalo sila sa malain kag hindi, maayo. Sa Mateo chapter 4 verse 9 nga hindi niya malaylo ang Ginoo. Kaya nagsilindri sa Mateo 4, niya ihatag ko ang tanan, kag ihatag ko ang tanan, magyaw ka lang sa ako magsimba. Kaya nga madali ni Satanas malaylo si Eve. Nga Makakali yung maingganyo si Eve. Makakali yung maingganyo. Magkaon, magkuha ko oras ng magkaon. Gaging silingan nga, dira nga mo na nga prutas, ako na nga kahoy, hindi ko magdandubon. Di siling ni Satanas na kaon ka mo, kaya hindi makabalo ka mo sa malahin kay hindi. Kaangay ka mo sa Ginoo. O, hindi ba di pwede mo sa Mateo na O, Brad sa all, may sabat na sumabot ni Brad, no? Away pumati. Okay. Kaya sa chapter 4 verse 9, sila niya, ihatag ko sa iyo ang tanan, sa sila niya, kaya palayo ka sa tanas, kaya nasulat na. Huwag silingon, 100% nga Diyos kag 100% nga human. Si Satanas, si 100% lang tao. Wala ang Diyos sa iya. Thank you for the answer. Thank you for the question and for the answer. Amen. Diba? Sakto ba na? Sakto ba sabat niya? Because Jesus Christ was 100% human and 100% God. So meaning mo ito beside mo ito Jesus Christ was already prophesied that He will not listen and give in to any temptation. Ako na mo ang mahambal sa Diyos, I will ipadala niya ang bugtong anak who will not kamaglan ng succumb to any temptation because He is loyal and is true to God the Father. Ako na sila ni Jesus Christ, ang ako niya pag-raise to do the will of the Father. That is why bisan anon siya katital, hindi pwede because ang ginapaubla sa iya ni Satanas is not the will of the Father. Okay? So, his existence as human sa sinikalibutan during time. At beside ng Torah, tandaan nyo that Jesus Christ, although He was human, that is why gitawag siya the only begotten Son of God because He as human, arak yapon sa iyang tanan nga pinaiya sa Father. He was, wala siya beginning, wala siya end. Tanan nga gahom arak sa amay, arak yapon sa iya. That is why ang rason hindi siya matintal sa Tanas. That is why ang Torah, sang nakita ni Satanas after sila, na hindi niya matintal si Jesus Christ. Ano na lang hindi mo ni Satanas? Yung dali-dali na lang ang mapatay. Si Kristo, sugot na sa namalansan sa cross. Naman. Kaya abin niya, okay lang sa iyan. Tugod, ang pinsang ni Satanas, okay lang ah. Ito lang mabawi ni Kristo, ang kalibutan mo lang. Ang kalibutan lang. Ha? Why siya kabalo? Why pa yung masugid niya may mystery gali? Muna ng mystery tayo. Kasi napatay na si Kristo, kabalo man ko si Satanas, nga ang si Kristo, amo ang gamito sa Diyos, na bawion niya ng kalibutan, pinaagi sa nation Israel. But as a nation, in-reject nila si Kristo, di ba? That is why sila ni Kristo, the kingdom shall be taken from you and will be given to other. So, sino ng other? Ang little flock. Karibinan ang
tayo lang little flock. That is why, ang masunod sila ang kingdom, atong members ang little flock, hindi the whole Israel na. Kaya as a nation, i-reject nila si Jesus Christ. So, nakabalo na sa Satanas na, why ibig sa maligmo niya? Because it was already prophesied. So, because prophecy is contest of power between Satan and God. So, kabalo hindi sa Satanas, hindi siya magtaong. That is why sila niya, okay na lang, palansang mo lang sa cross. Kaya total sila niya, Kevin, yan yung mabawi, hindi sa Diyos ang kalimutan. Pero ang langit siya ako, pagpili mo ang ako. Naman, kaya ang mystery, huwag pa masugid. So, pag apot, subong, pagkatapos sa Kristo sa langit, nagbalik siya ng sugid niya kay Paul. Dito na daw makuha ang sin, Satanas. Kaya ang mystery, that was kept secret since the Word of God has been revealed to Paul. Paul, pawion kuman Paul ang langit. Mag-form kita sa body ni Christ, sa new creator. The church of this dispensation of grace after Acts 9, ang sila niya, Paul, ang muling gamiton ko, pawion kuman ang langit ni Satanas. Ang muna subong ang subject, sa target ni Satanas is the body of Christ. Pabayaan niya na ni Israel, kaya may nanit, tapos na niya, balo siya na bawi na niya sa Diyos, yun sa Pilipinan. Okay? Kaya na-form na ang kingdom, ang little flock. Pero, ang subject niya subong ang Quran, kaya ang persecution ni Satanas, ang church, the body of Christ, is in a dispensation of grace. Anong ginahimo niya? Translate more versions so that ma-delay ang fullness of the Gentile. Kahit kung pag-abot ng fullness of the Gentile, ano kanina matabot? Rapture. Pag-rapture, sakat na din sa langit. Sakat na sa langit, inaboy na sila sa earth, si Satanas sa mga minion angels o po sa ilan. Panatot? Okay. Amo na siya natin pagkatunan diyo. Wali natudlo ko na ni partial, pero gusto ko halin sa sugod sa Bible, hasta rin sa katapusan, makita ninyo kung paano sa Diyos inform ang Israel from prophecy, kung paano niya bawion ang lupa, ang kalibutan, halin ni Satanas, through Israel, kung paano man niya bawion ang langit, pinagi sa body ni Christ. Kita, alam to sa dispensation, sa gospel of the grace of God. Kita mo niyang dalon sa langit. Ang na, sila ni Paul, rapture ka mo, dalon ka mo to sa langit. Ano ka to sa langit? Kita ang papuyon dito sa langit. Ang Hudiyo, kag ang little flock, ang papuyon rin sa kalibutan, sa kalibutan ng Tuhan. Tatagin mo na, forever tayo sa langit, hindi tayo makukuha din pagparaon ni Kristo. Forever tayo sa langit. Sa fullness of time, there will be new heaven and new earth. Dito tayo niyapon sa new heaven. Amo na yung ato nga eternity. Ang murad ka, hindi na ako makita dahil na pala ko. Bible, hindi niya lang lahok, hindi niya istorya di unamon. Pamatuuran niya sa Diyos. It is the truth of God. But hindi talaga na truth para sa imo. May para sa Israel, may para sa prophecy program sa Israel, may para sa imo sa mystery program. Kasi may dispensation of grace. May truth man para sa mga tao sa future after the rapture. Kamay ba intindihan natin ng mga tao? Okay? So, any more question? Question with answer na. Okay? So? Any answer? Na ako nung maging pili, isita ng woman intent kaysa kayanan. Oh, yeah. Ano galing sila sa Biblia? Women is weaker vision. Ha?
Okay? Si Adan ko. And besides, could you imagine? Aray, wala ka sa Biblia, no? Pero could you imagine kung si Adan ang iyang ginkantuan? Pagkakita, Romel, hindi na natuwa ako sa akong tirahon mo yun kasi maluyan mo sa Biblia. O, di ba? Could you imagine? Ha? Kompetisyon niya to yan si Adan, si Satanas mo, di ba? Kompetisyon to yan ni Adan, si Satanas. Mas guwapo siya, no? O? Ay, nanong ni sa iyo, manong ni sa iyo. Ako yung hari, ako yung inbilinan sa Diyos na hari, dire. Ako yung masunod, dire. Hindi pala yan, ako na ihamal. Galing si Iba, ito galing. Ako galing na wala. Kung hindi mo ipadal mo ng Biblia, dalaw mo sa mo. Nakakabahigin. Hindi yan na naluyag mo siya dahil si Iba kay Gana sa Turkay. Basta yun. At galing ang Quran, subject pa na sa study ha, kung di nagaling ang seed niya, no? May Satanas? Ha? Right? Okay? Sili niya, ang seed ni Satanas, si Cain, sinumatan si Cain, di iba man ba? Kasi ang ginasawa niya, Pastor. Ha? Ang ipangasawa niya po. Oh, ikaw mo. Ako na ka, anong Biblia ko ba? Ako ni kang magbasahon, it is chapter 1 to verse 2. There are so many things na nagkalantabo, dila, mawala ko rin sa Biblia. Okay. Naganda ka po idea para mag-broad ang iyong pag-intindi. Read the book of Enoch. Basahan niyo ang libro ni Enoch. Para mas damang pag-intindi. Naintindihan niyo nga nag-away, nga nagpatyanay din si Abel kag si Cain. Abi niyo amo lang na, basta lang na nakahambal din sa Biblia yan, hindi ko lang kasi nga kulang ang Biblia ha. Meaning, ibutang na sa Diyos sa canon, sa Bible, meaning amo lang ng tinanglan na information ng balanta. Pero makuturan, kung gusto mong pag-intindihan, nga nag-away, hindi sila nagpatyanay din sila. Kari ay, basahan niyo sa Book of Enoch. Ano sinig sa Biblia? Abel, ano gani? Kasagod mga sapat. Si Cain, ano gani? Farmer. Basahan yung Book Enoch. Kaya nga nagpinatyanay na sila. Kaya mga sapat ni Abel, gahalap to sa tanong ni Cain. Ako pala isa nila ginawa yan. Sabi ko, halad ang nila ginawa yan. Hindi ah. So, yun yung mga turan, dira, may na-reveal dira ng mga truths para sa ato, enough na siya. But if you dig deeper, damo ko yun sa rason nga ng total tamo. Okay? If you dig deeper, kasi ibagid, makato kita sa, kinaraman minsan kita kasi ibagid, di ba? Tibi ko ikaw, ako lalaki ko, ako lang ang hari, timutang na sa Diyos, ako lang isa, kung pinalaman ng tuwa mo lalaki, bigay mo yung hari naman. Di ba? Kawira si Eve, sisingin ko, iguapas ko ako yung pinayadan. Namati siya, asa nga, nagkanto sa nahimo na execute yun ni Satanas sa iyang gusto na makasala ang tao sa Diyos. Di ba? That was his very purpose kung nandito siya sa Garden of Eden. Okay? Saka namin, kung magamutan sila, at least pabilisan kita na mo, di ba? Okay? Napagin. Sabi ko, pastor, ang ginawa yan nila, halad, hindi kinahalad. Hindi kinahalad. Actually, why sila mag-away sa akin? Naghalad sila yan. Ang Diyos niya ang nag-decide kung sino matulong niya. Hindi na imong si Cain sa kay Abel. Kay Abel na, di ba? Kay Cain wala. Hello. Isa pa na eh. Okay? So, any more? Let's close it na. So, close kita, no? Close kita in prayer. Pagpapayo si... Close it. Let us pray. Earth,
sa iba, no God, mga walang pakabalo. And no God, please keep us safe and protect namin kami, no God. And this is all we pray in Jesus' name. Amen.